The Good Fortune presents Paano ba maging maswerte? Tamang lugar sa tamang oras. Gusto naming tawaging mapalad ang mga taong ito. Ngunit mayroon pa bang higit pa rito? Maraming mga kadahilanan ang napupunta sa sagot sa tanong na ito. Ngunit ang isa sa madalas na hindi napapansin ay kung gaano ang maswerteng mga tao ay may posibilidad na lumapit sa kanilang buhay. Bagamat ang swerte ay tila hindi natin kayang kontrolin, may mga bagay na magagawa nating lumikha ng mga kondisyon para dito. Kaya narito ang 8 bagay na ginagawa ng mga masaswerteng tao. Number 1. They take initiative. Ang maswerteng tao ay hindi naghihintay sa mga bagay na mangyayari. Gumagawa sila ng initiative upang makamit ang kanilang mga layunin. Sa halip na maghintay para sa isang tao o ilang panlabas na pwersa na dumating at ibigay sa kanila ang mga susi sa tagumpay, lumilikha sila ng swerte para sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkilos. Ito ay maaaring mga hulugan ng networking sa ibang mga tao sa kanilang industriya na makakatulong sa kanila na makarating kung saan gusto nilang pumunta. Gumawa ng mga proyektong magpapalaki sa kanilang skill set at maging sa paggawa ng mga bagay na hindi pa nila nagawa noon. Pagdating sa pagkuha ng gusto nila, ang mga maswerteng tao ay maagap. Sa halip na tumutugon lamang kapag nangyari ang mga bagay, alam nila na ang swerte ay nangyayari kapag handa ka para rito. Kaya nagpaplano sila ng maaga at ilalagay sa mga sitwasyon kung saan mas malamang na mangyari ang mga magagandang bagay. Number 2. Pinapanatili nila ang kanilang mga mata para sa pagkakataon. Hindi lamang inihahanda ng mga masaswerteng tao ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkukusa, ngunit meron din silang matalas na kakayahang mapansin ang pagkakataon kapag ito ay nagpakita mismo. Mahusay silang tumingin sa labas at makita ang potensyal sa isang ordinaryong sitwasyon. Alam nila na may pagkakataon sa paligid natin na maaaring makaligtaan natin kung tayo ay hindi pinapansin. Ang mga maswerteng tao ay nakakakita ng possibilities kahit sa pinakamahirap na panahon at may kakayahang tingnan ang kasalukuyang sitwasyon at kilalanin na kapag nagsara ang pinto, magbubukas ang isa pa. Number 3. Kinukwenta nila ang mga panganib. Ang mga maswerteng tao ay tinatanggap ang buhay bilang isang pakikipagsapalaran at hindi nila hinahayaan na pigilan sila ng takot. Naiintindihan nila na ang pagiging mapalad ay handang makipagsapalaran at sumubok ng mga bagong bagay kahit kailan. Hindi garantisado ang resulta. Sa madaling salita, habang ang ilang mga tao ay natatakot na gumawa ng mga desisyon dahil sila ay nag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari, ang mga maswerteng tao ay handang makipagsapalaran. Alam nila na ang pagkuha ng isang panganib ay nangangahulugang isang possibility ng pagkabigo. Ngunit nangangahulugan din ito na mayroong isang pagkakataon para sa tagumpay. Kung hindi ka kailanman kikilos, hindi mo malalaman ang tiyak na mangyayari at mananatili ka sa parehong lugar magpakailanman. Number 4. Pinapanatili nila ang isang positive mindset. Ang mga maswerteng tao sa pangkalahatan ay umaasa sa magagandang bagay sa isang bagay. Kinukuha nila ito bilang isang dahilan upang mapabuti at pagkatapos ay panatilihin nila na sinusubukan. Sa halip na isipin ang mga nakaraang pagkakamali o mag-alala tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari sa susunod, ang mga maswerteng tao ay tumutuon sa kung saan sila patungo at kung ano ang maaari nilang gawin ngayon. Number 5. Gumagamit sila ng mga malikhaing paraan para malutas ang mga problema. Ang mga maswerteng tao ay maaaring umatras at masuri ang isang sitwasyon. Hindi sila nahuhuli sa mga detalye ng isang problema. Nakikita nila ang malaking larawan at nakikilala nila kung paano nakakaapekto ang isang kaganapan at kung paano ang solusyon ay malulutas ang maraming problema nang sabay-sabay. Ang kakayahang gawin nito ay nagpapahintulot sa kanila na bumuo ng mga malikhaing solusyon na maaaring hindi isipin ng iba. Number 6. Pinapanatili nila ang sarili na flexible at
open-minded. Ang mga maswerteng tao ay may maraming bagay na iniisip, ngunit ang isa sa pinakamahalaga ay pinapanatili nila ang kanilang sarili na may kakayahang umangkop at bukas ang pag-iisip. Hindi sila natigil sa mga lumang paraan o nag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi nila makontrol. Sa halip, tinatanggap nila ang pagbabago at madaling ibagay sa kanilang pag-iisip, laging handang sumubok ng isang bagay na kakaiba. Alam nila na bagamat nakakatakot ang pagbabago, kadalasan ay sulit na tuklasin ng mga bagong possibilities. Kung mas bukas ang iyong isip sa mga bagong idea, mas malamang na may matutunan ka at malamang masorpresa ka pa. Number 7. Nagtitiwala sila sa kanilang sariling pananaw. Lahat tayo ay may intuition, ngunit mas madalas itong pinagkakatiwalaan ng mga masaswerteng tao kaysa sa hindi. Nakikinig sila sa kanilang mga kutob na kadalasan nakabatay sa walang malay na pagkilala sa pattern mula sa nakalipas na nakaraan. Ito ay maaaring medyo nakakatakot para sa ilang mga tao dahil nangangahulugan ito ng pagtitiwala sa iyong sarili kapag gumagawa ng isang bagay. Ngunit alam ng mga taong ito ang nagpapaswerte sa kanila na nakakagawa sila ng mga desisyon nang hindi kinakailangang magkaroon ng lahat ng katotohanan. Para sa kanila, ang swerte ay isang estado ng pag-iisip, hindi pangyayari. Pagkatapos ng lahat, hindi mo makokontrol kung ano ang mga magiging resulta sa huli. Ngunit maaari mong kontrolin kung paano mo nilalapitan ang mga bagay at kung gaano kalaki ang iyong pagsisikap sa mga ito. Ang mas maraming pagsisikap na inilalagay mo sa isang bagay, mas malamang na ito ay magiging maayos. Number 8. Nagtsitsiga sila sa mahirap na panahon. Ang mga maswerteng tao ay hindi sa lahat ng oras ay maswerte. Sa katunayan, madalas silang nakakaharap ng mga hamon at pag-urong. Ngunit hindi sila madaling sumuko. At ito ay isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan nila at ng ibang tao. Hindi sila nag-aaksaya ng oras para maawa sa kanilang sarili. Alam nila na ang tanging paraan upang umunlad sa buhay ay ang magpatuloy at itinutulak nila ang kanilang sarili pasulong kahit mahirap ang mga bagay. Kung ang isang bagay ay hindi gumagana para sa kanila sa ngayon, hindi ito nangangahulugan na hindi ito gagana sa ibang pagkakataon. Kapag nahaharap sa mga hadlang at kahirapan, mayroon tayong dalawang pagpipilian. Maaari nating hayaan ang ating mga sarili na madaig ng mga ito na magpapalala lamang sa mga bagay. O maaari nating gamitin ang mga ito bilang motivation upang patuloy na sumulong sa ating mga layunin. Maswerteng mga tao ang pipili sa huli. Sa isang paraan, ang swerte ay isang self-fulfilling prophecy at maaari kang lumikha ng iyong sariling swerte sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong saloobin at paggawa ng matalinong mga galaw. Kaya kung gusto mong maging mas maswerte, subukang ipatupad ang mga gawin na ito at tingnan kung ano ang mangyayari.